Nakamute po kayo. Sorry po. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. Isang linggo na naman po ang nagdaan at maraming salamat po sa ating Panginoon sa patuloy po niyang paggabay po sa bawat isa sa atin. Nais ko pong batiin ang atin pong mga kapatiran at mga guests via Facebook Live and of course yung mga kasama ko po sa ating Zoom ng Happy Sabbath. Okay, so para po sa pasimula po ng atin pong programa, tayo po ay pangunahan ni Brother Japhet Dumagtoy sa ating pambungad na padalangin at susundan po ito ng pag-aawitan po ng mga himno. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, taas na ng mga langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa amin sa isang linggo na nakakalipas at hindi naman Ama sa inyo rin pong patuloy na pag-iingat sa aming pong paggawa sa araw pong ito at hindi naman sa aming pong pagsisimula, sa aming pong pagsamba. Nawa po inyo po kami pangunahan ng iyong pong banal na presensya, lautigit ang siyang meron pong bahagi sa gabing ito at hindi naman na magbabahagi po ng iyong pong mga katotohanan na bigyan niyo po siya ng katalinuhan na nagmumula po sa iyo upang mamutawi sa kanya pong mga labi ay nagmumula lamang po sa inyo pong banal na kalooban. At ganyan din naman sa amin pong mga makikinig, buksan niyo po nawa ang aming pong mga puso't isipan upang amin po itong patuloy na munawaan at tumatak sa aming pong mga puso't isipan. At nawa Ama, palakasin niyo po ang koneksyon ng bawat isa upang maging maayos ang kanila pong pakikinig sa mga mensahe na kanila pong amin pong mapapakinggan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong nagawang kasalanan at ito po aming lingit pinapasalamatan sa tanging pangalan bugtong nanak na yung pong Panginoon. Amen.
loves me still, and He always will. He gives to us His light. It's brighter than the stars, and a little of His love He placed on every heart. So I'll be brave and true and kind all my life, for I know who I truly am inside. For it means everything to me to be His child. He sent to us His Son, who's brighter than the stars, who showed how deep His love when He died to save us all. I know through the grace He gives, all my life I'll return to my Heavenly Father's side. For it means everything to me to be His child. Thank you po, Sister KD Mandiola, sa inyo pong napakagandang awit. Ngayon naman po ay ibigay na po natin ang pagkakataon kay Brother Milky Flores sa kanyang pong mensahe ngayong gabi, ah, na isa po sa fruits of the Spirit, which is temperance. Isang magandang araw po ng Sabat sa ating lahat. Pinabati po natin muli ang ating pong mga kasama dito po sa ating pong Zoom at yung mga sumusubaybay sa ating pong Facebook Live ng isang napakasayang Vesper Night program ngayong gabi. Ang Pangasinan Church, sa pangunguna po ng inyong pong lingkod, Brother Melchizedek Flores, ako po ay naatasan na itakal ang pinakahuling topic ng Fruit of the Spirit series na kung saan sa huling Sabbath of the year na ito sa atin pong Vesper ay atin pong pag-uusapan, akin pong ipipresent ang tungkol sa pinakahuling virtue ng Fruit of the Spirit. So nakita niyo po mga kapatid na ang atin pong pinag-uusapan ay sa libro ng Galatians chapter 5. So ngayon naman po ay ayusin ko po muna ang aking pong screen upang i-share. Okay? So kumusta naman po mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran dito sa loob ng isang taon ay naramdaman po ba natin at naranasan ang mayamang paggabay at pangunguna ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. So, temperance, ito po ang atin pong lesson ngayong gabi. At ito po ay matatagpuan of course sa atin pong Bible text Galatians 5 chapters 22 to 23. Nais ko po muling basahin po ito bilang review. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So dito po mga kapatid, simula po ng atin pong sinuko ang atin pong buhay sa atin pong Panginoon ay doon nagsimulang binigay ng Diyos sa atin, kanyang pinrovide ang bawat believer ng mga fruit of the Spirit na ito. So, ang malaking katanungan ay ito po mga virtues na ito na bunga ng Espiritu ay ang unang tanong po ay nakikita po ba ito at nagmamanifest sa atin pong pamumuhay Kristiyano? Alin sa mga virtues na ito ang sa tingin po natin ay punong-puno po tayo at liglig? At alin naman po sa mga virtues na ito ay parang nararamdaman natin na kulang
parang yun ang mga bagay na ipapanalangin natin lalo't higit upang sa ganun ay ating ma-develop yung virtues na yon. So, temperance. Sabi po rito, ano bang ibig sabihin ng temperance mga kapatid? So, dito po ay mababasa po natin, moderation in what is good. So, ibig sabihin po, yung word na moderation ay napakahalaga. Yung kakatamtaman sa lahat ng bagay. So, ang nabanggit po dun ay yung kung ano yung mga bagay na maganda. Kahit na maganda po ito, ay kailangan po ng moderation. At kahit kung maganda po ito, kung kulang naman, ay hindi pa rin pasok sa tinatawag na moderation. So, kailangan po yung katamtaman sa lahat ng bagay. And then, the second definition is total abstinence from what is harmful. So, pag sinabing total abstinence ay hindi natin pwedeng tikman, hindi natin pwedeng gawin kahit konti lang, kahit sandali lang. There must be a total abstinence or pagtigil sa isang bagay, lalo higit ito po ay harmful sa atin pong pagkatao, sa atin pong pangangatawan, sa atin pong religious life. So, susubukan ko po na bilisan ng aking pong presentation upang sa ganun ay magkaroon po tayo ng ah, ma maluwag-luwag, ample time upang sa ganun ay magtanong at magbigay ng ating pong karamdaman, yung karagdagan, yung ating pong mga takeaways at kung mayroon po tayong mga experiences na pwedeng mai-share upang sa ganun ay makita po natin kung ano ang kahalagahan ng temperance sa ating buhay. Mamaya rin po ay may mga katanungan na ipopost po ako upang sa ganun ay atin pong sagutin upang lalo po nating mapalawig ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 9 verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. So, ang bawat tao na nagsisikap upang magpunyagi, ma-attain yung pinakamataas na antas sa anumang paligsahan o anumang bagay, ay kailangan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. So, kung wala pong pagpipigil, paano po natin ma-achieve yung pinakamataas na antas? Let's say for example na lamang po sa isang manlalaro na gustong maging kampiyon sa larangan ng disiplina ng sports. Alam niyo po ay talagang binabawalan po yan ni uminom ng soft drinks at yung tamang paggamit ng oras, yung tamang exercise ay kanilang ginagawa ng walang palya upang sa ganun ay ma-achieve nila yung pinakamataas sa paligsahan. So dito po ay bawat tao na nag-i-strive po upang sa ganun ay mayroong mastery o kaya nandun yung ma-attain yung pinakamataas na level ay kailangan po na maging mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Sapagkat dito po magdudulot po ito ng hindi po natin ikakasira. So ano po ba yung biblical foundation ng temperance? So dito po sa number 1, makikita po natin ang unang biblical foundation ng pagpipigil ay self-control protects us. Na ang pagkontrol sa atin pong sarili ay pumuprotekta po sa atin. Ayon po sa Proverbs 25 verse 28, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So ang taong hindi marunong magpigil sa kanyang diwa ay parang bayang gibang-giba at walang pader. So upang maprotektahan po natin ang atin pong sarili sa pagkasira mga kapatid, ay kinakailangan po natin ng temperance. Yung pagpipigil po natin, ito po yung pumuprotekta po sa atin laban sa anumang kapahamakan. At ang ikalawa po ay we glorify God through temperance. So sa pamamagitan po ng pagpipigil mga kaibigan, ay atin pong niluluwalhati ang Diyos. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 10 verse 31, kung kayo nga'y nagsisikain o nagsisiinom o gumagawa ng anuman, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, malinaw po mga kapatid na anuman ang ating pong gagawin, uminom man tayo o kumain o anuman ang ating ginagawa, ay ginagawa po natin ito para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. So, ganun po kahalaga yung temperance mga kapatid. Isang paraan na atin pong maluwalhati, mag-glorify ang ating Diyos na may lalang.
Ang susunod po na biblical principle ay itong number 3, our body is God's temple. So, ang sabi doon sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 21, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na mga sa Diyos. So dito po mga kapatid ay nakita po natin ang ating pong katawan ay templo ng Diyos na kung saan ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. So kapag pinapractice po natin ang temperance mga kapatid, pinapakita po natin na may respeto po tayo sa ating katawan na siyang templo ng Diyos na siyang nanananahan sa atin. So nakita po natin ang tatlong prinsipyo na ang pagkontrol sa ating sarili ay pumuprotekta sa atin. Ang temperance ay nag-glorify natin ang Diyos at ang ikatlo ay ang katawan po natin ay templo ng Banal na Espiritu. So, dumako naman po tayo sa ating pagpipigil o temperance sa mga bagay na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba yung mga tipikal na nangyayari araw-araw na kung saan tayo po ay ating pong pinapractice at aware po tayo sa mga bagay na ito sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. So, temperance in daily life, number 1 ay yung pagkain at ating pong mga inumin dahil tayo po, daily consumption po natin, hindi nawawala ang pagkain at inumin. So, saan tayo magiging temperate? Number 1, bagaman ang pagkain ay masarap, bagaman ang pagkain ay masustansya, ang sabi po rito, we must avoid overeating. Kasi pag overeating po tayo, marami pong maapektuhan yan. Pwede po tayong tumaba. At kapag punong-puno po yung atin pong tiyan, ay nahihirapan po tayong mag-isip. So, dapat katamtaman ang ating pong pagkain. And then, choose healthy, simple food. Kailangan po ay alam po natin kung paano pumili ng masustansyang pagkain at nais ng Diyos ng ating pong mga pagkain ay hindi komplikado. Subalit ito po ay mga simpleng mga pagkain na kinakailangan ng ating pong pangatawan. And of course, number 3, tayo po ay ligtas sa mga bagay na ito. Abstain from alcohol, tobacco, and harmful substances. So, marami pa dahil sa buhay po natin kasi sa lahat ng areas in our life ay saklaw po talaga ang pagdedesisyon na kung saan kailangan po nating maging mapagpigil sa mga bagay na ito. Food and drinks, number 1. Number 2 po, habits and lifestyle. Ano yung mga bagay na yon? Number 1, adequate rest and sleep. So, kailangan po natin mga kaibigan na magkaroon ng tamang pagtulog, tamang pagising, tamang oras ng pagtulog upang sa ganun ay yung ating katawan ay ma-regain po natin muli yung ating pangatawan. Kailangan hindi po tayo magpuyat. Number 2, balance work and recreation. Hindi laging trabaho ng trabaho, subsob na tayo sa trabaho. Halos wala na tayong pahinga. So dapat balance ang trabaho at ganoon din ay mayroon din tayong recreation. So maraming paraan ng recreation na kung saan ay marirefresh naman tayo. We go out with nature. So napakaraming mga bagay yan. Kailangan balance po. Hindi po pwedeng sobra, hindi rin po pwedeng kulang yung halos wala kang ginagawa. That's idleness. At kapag yan po ay idleness, that's the workshop of the devil. So wag po nating hayaan na tayo sobrang tamad at walang ginagawa. Baka naman maraming sulsul sa atin na gumagawa na tayo ng mga bagay na mapapariwara na tayo or sobra naman sa trabaho na para bang walang Diyos na nagpo-provide sa atin po mga kinakailangan, na para bang wala tayong tiwala na ang Diyos ay nagpo-provide sa atin. So nagdudulot ng worriness sa bawat ginagawa natin. Number 3, discipline in spending and time use. So yung tamang paggamit po ng ating pong oras ay napakahalaga. Pinagkalooban po tayo ng oras na dapat na gamitin sa wasto at sa tamang paraan, kung kaya nga magkaroon din po tayo ng disiplina sa paggamit
ng atin pong mga oras at kung papaano po gamitin ito. And then after habits and lifestyle ay itong tinatawag na media and technology. So saan po papasok ang atin pong sarili na mapagpigil na lalo sigit yung ating pong technology ngayon ay masyadong high-tech na ultimong mga bata ay alam nilang buksan. Ito pong control on screen time sa panonood o paggamit ng telebisyon, sa atin pong mga computer, sa atin pong mga tablet, lalo na't higit mga cellphone ng mga bata. Ang mga bata ngayon kapag nagkaedad na ay kanya-kanya na sila ng kwarto na hinihigaan. So hindi na po natin na monitor. So dito po ay kailangan ma-practice ng bata at ng sino man sa atin na alam po natin kontrolin ang ating oras sa panonood, paggamit ng mga technology na atin pong tinatamasa ngayon. Avoid harmful content. Ito po yung hindi po natin maiwasan. Maraming nagpa-pop out po sa Facebook, sa YouTube at kung ano-ano man. Naway ito ay ating pong bantayan sapagkat maraming mga content po dyan na nakakapag-impluwensya sa ating pong mga kabataan, sa mga murang edad at ganoon din po sa atin pong mga nasa edad na ay talagang napakadelikado po ng ating pong mga napapanood. So we must avoid harmful content. Number 3, choose what uplift the mind. So, lagi kong ini-encourage ang aking mga anak na kapag kayo ay gumamit ng social media o gumamit kayo ng mga technology na ito ay kung maaari yung mga bagay na nagpapatalas ng isip, nagde-develop ng iyong personality, ah, manood ng mga makalangit na mga videos na lalong madadagdagan ang kanilang kaisipan o nalalaman about the Bible. Sana ay ang technology and media na ito ay magamit natin ng may pagpipigil sa atin pong sarili. At ang pang-apat po ay thoughts and emotions. So, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay mga kapatid ay ano kaya ang lagi nating naiisip at ano kaya ang ating pong mga nararamdaman. So, iba't ibang senaryo ng ating pong buhay, papaano kaya tayo umayon, sumang-ayon, mag-disagree sa mga bagay-bagay na hindi po tayo konforme. So sabi po rito, we must have to control anger. Hindi lahat ng oras ay maganda ang ating mood. May mga times na tayo rin po ay galit. So papaano natin pipigilan ang ating sarili? Papaanong magandang kaparaanan na tayo ay nagagalit pero nasa tamang paraan at na-hold natin yung ating pong temper kapag tayo po ay nagalit. And practice patience. Sa atin po ba kapag tayo po ay napipressure sa mga bagay-bagay, ay pinapractice po ba natin yung pagiging mapasensya? At pangatlo, iniiwasan po ba natin na mainggit at maging mapagmataas? So ito yung mga bagay na kahit papano napakahalaga ng virtue ng temperance upang sa ganon ay magpigil tayo sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ganito upang hindi po tayo mahulog sa bitag ng atin pong kaaway. So, bakit nga ba ang pagpipigil ay napaka-importante? Atin pong basahin ang susunod na slide. Why temperance is so important? Number 1, temperance is very important because temperance strengthens the body and prevents disease. Kapag marunong po pala tayong magpigil sa lahat ng mga bagay, ito po ay pinapalakas po niya ang ating pong pangatawan at napiprevent po yung mga diseases. So kung tayo na lang ay basta-basta na lang na gumagawa ng mga bagay, kumakain ng sobra at kung ano-ano man, ay yung ating physical health po ay apektado. So, kailangan po in moderation lahat ng mga bagay. And yung paalala dun sa definition na we must abstain from all harmful that affects our body and our spiritual life. Kailangan po, pag sinabing harmful, hindi maganda sa ating pangangatawan, ay wag nang tikman, wag nang gawin. There must be a total abstinence. Sa lahat naman ng mga bagay na magaganda, isipin po ninyo mga kapatid, magagandang mga bagay na pero kailangan pa rin ng pagpipigil o moderation. Ikalawa naman sa atin pong spiritual growth kung bakit kinakailangan po ang temperance ay
Uncontrolled appetites dull our spiritual sensitivity. So kapag hindi po natin nakokontrol yung ating pong appetite sa anumang mga bagay, ay pinapapurol po niya ang ating sensitibidad sa spiritual. Parang minsan, dahil purol na nga po ito, hindi po natin nakikita na palubog na pala tayo ng palubog kasi nagiging dull na po, nagiging mapurol na po yung ating pong spiritual life. So upang sa ganun ang ating pong spiritual growth ay mag-improve, tumibay ng tumibay, ay kailangan po ay makontrol po natin ang ating pong appetite sa lahat ng bagay. Hindi lang lahat sa mga pagkain, sa lahat ng ating mga desires, sa lahat ng ating mga habits, lifestyle, kailangan po ng pagpipigil o pagkontrol sa ating pong sarili upang sa ganun ang ating pong spiritual life ay hindi po mapurol. Number 3 is character development. So, ang temperance po ay kanyang binibuild yung disiplina, yung endurance po natin na nagtatagal, at Christ-like character. Katulad ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kanyang sinabuhay ang pinaka-perfect na example. Siya ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. So, in order for us to attain Christ-like character, we must develop temperance sa atin pong buhay. So, temperance build discipline, endurance, and Christ-like character. And number 4 ay preparation for Christ's coming. So sabi po dito, a temperate people are a ready people. So ang ibig sabihin po niyan, kung intemperate po tayo, hindi po tayo marunong mag-control, ay tayo po yung mga taong hindi handa. So we all are preparing for Christ's coming. So dito po sa Luke 21 verse 34, ang sabi po rito, and take heed to yourself, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that the day come upon you unaware. So, ang pagdating ng ating pong Panginoon ay talagang hindi po natin alam kung kailan siya darating. Baka tayo po ay masumpungan na nanginginom, na abalang-abala sa mga bagay sa sanlibutan, at hindi natin namamalayan ay dumarating ang araw ng anak ng Diyos na hindi po tayo aware. So, habang tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating pong Panginoon, ay we must be a temperate Christian. So ano naman po ang sabi ng ating pong propetesa na si Ellen G. White na dito po sa ating pong lesson about temperance? In page 28, Counsels of Diets and Foods, ang sabi po rito, true temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is helpful. So kapag mayroon po tayong tamang pagpipigil, tinuturuan po tayo, mga kapatid, na iwaksi at hindi gawin ang mga bagay na makakasakit po sa atin. At gamitin po natin ng yung the right way, judiciously, yung mga bagay na helpful po o maganda sa atin pong mga sarili. So, in Ministry of Healing, page 127, ang sabi po dyan, the only hope of better things is in the education of people in right principle. So, temperance is part of God's last day message to the world. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid, na ang pagpipigil, ang temperance po ay parte po ng mensahe ng Diyos sa mga huling kapanahunan sa mundong ito. The only hope of better things is in the education of the people in right principle. So if we know the right principle, alam po natin kung paano maging temperate sa lahat ng mga bagay. And of course, Jesus is our perfect example. In Luke 2 verse 52, ang sabi po doon, and Jesus increased in wisdom and in stature
and in favor with God and men. At si Jesus ay lumaki sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. So, makita po natin simula pagkabata ng ating pong Panginoong Jesus ay nakitaan siya ng karunungan, ng kanyang pangangatawan. So, ano siya? Because of the right principle taught to him by his earthly parents coming from God, ay nakitaan po si Jesus na lumago, lumaki, nag-increase sa katalinuhan at sa kanyang pangangatawan at patuloy siyang nagbigay ng lugod sa Diyos at sa tao, ay nakita yung perfect example sa kanya sa lahat ng bagay. And of course, Jesus lived a balanced life. Nandun yung pagtanggi sa sarili or self-denial. Nandun yung pagiging obedient, yung pagiging masunurin. At nakita po natin na there is a total dependence on the Father. So, anong ibig sabihin po ng mga kapatid? Pinakita lamang niya na pinakita ng ating Panginoon na kapag mayroon po tayong temperance, lahat ay posible sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ang ating Panginoon, because he has a total dependence on the Father, kaya he became victorious in this life. Ano man ang tukso na dumating sa kanyang buhay, kanyang napanagumpayan ang lahat ng ito. So nakita po natin mga kapatid na ultimo ang ating pong Panginoon ay isinabuhay niya at hindi niya magagawa ang mga bagay na ito kung without the total dependence of his Father. So nakita po natin mga kapatid sa atin pong lesson dito po sa Galatians ay pinakita po ni Apostle Paul yung contrast ng the work of the flesh and the work of the Spirit. So kung tayo po ay nasa Espiritu po, ay ito po ang mararanasan po natin. So nakita po natin kung gaano po kahalaga ang mga bunga ng espiritu na ito. So minsan iniisip natin kung ang lahat ng mga virtues na ito ay bunga ng espiritu, bakit yung iba mas inclined sila dun sa love, sa joy, sa peace, pero pagdating naman sa long suffering, pagdating naman sa goodness, sa faith ay medyo mababa. So dito po ay dito na po natin sasagutin ang ibang mga katanungan kung bakit parang hindi balance minsan, or are we to pray for God na yung mga bagay na medyo nahihirapan tayo, especially like temperance. Kasi kung babasahin po natin yung siyam na virtues, ang temperance ang isa po sa pinakamahirap na nagampanin dyan. Kung ito po ay bunga ng Holy Spirit, maaring tanungin ninyo, bakit hindi balanse? Kung ang Espiritu, ito po ay fruit of the Spirit, kailangan nagmanifest sa atin pong buhay Kristiyano. So maaaring sa kasama po natin dito po sa Zoom, at habang kayo po ay nagtatanong, ay magkaroon po tayo ng mas linaw pa sa atin pong pinag-uusapan. So dito po, the fruit of the Spirit is what God produces in a believer who surrenders to Him. Those virtues are evidence that the Holy Spirit is working in our lives. So paano yun po yun mga kapatid kung hindi po nakikita ang mga bunga ng Spirit sa ating pong buhay? Nangangahulugan po ba na hindi po nag-work ang Holy Spirit sa ating pong buhay? So akin pong ini-encourage ang atin pong mga kasama dito po sa Zoom. May ipa-flash po ng mga katanungan dito, at kung kayo po ay may mga additional at mga takeaways, ay ito po yung tamang pagkakataon upang inyo naman po may bahagi kung ano ang inyong mga karanasan sa pakikipagpunyagi sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa temperance. Ano ang implikasyon kapag hindi mo napigilan ang iyong sarili? Ano naman ang bunga nito kapag ang mga bagay-bagay na nararanasan natin sa atin pong buhay ay nai-apply po natin yung pagpipigil?
So, eto po ang atin pong lesson ngayong gabi about temperance. Akin na pong binibigay sa atin pong moderator upang mai-flash yung atin pong mga katanungan na sasagutin naman ng atin pong mga kasama dito po sa ating pong Zoom attendees. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa atin pong lesson na pinag-aaralan. Lalo higit maisabuhay po natin sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Milky, sa pagbabahagi ng mensahe po ngayong gabi about temperance. So, tunay nga po na ang temperance ay hindi lang tungkol sa pagpipigil, kundi sa tamang pagpili araw-araw. At napag-aralan din po natin na ang atin pong body is a temple of God and our choices matter. It means that even the smallest choices ay importante at pwede tayong maapektuhan in the long run. At napag-aralan din po natin ng atin pong mga pagkain, habits at paggamit ng oras at social media ay tinatawag po tayo ng Panginoon sa balanced life. It means na kailangang maging balanse lahat ng ating ginagawa. So, hindi man po ito madali, but with God's grace, we can live a disciplined and Christ-centered life. So, naway maging inspirasyon po ito sa atin na magsimula small steps and then day by day with God's grace ay mabago po natin yung mga wrongdoings po natin and of course, mag-improve po. At lastly, sa buhay po ng temperance, we glorify God. At yun po ang pinaka-importante. So, ayun po, meron pong binigay si Brother Milky na mga question po na, ayan, naka-flash po sa atin pong screen na atin pong sasagutin kung may sasagot po. Ang sabi po dito, what habit does God want me to control better? And number 2 question, is there something I need to completely give up? And how can temperance help my family and spiritual life? So, meron po ba dito sa Zoom attendees ang gusto pong sumagot ng mga questions po? So, good evening po. So, Sister Katie po ito. So, sagutin ko lang po yung question number 1. What habit does God want me to control better? So, siguro, para sa akin, is yung ano talaga, yung time management ko, yung pagtulog. Either, kasi ano ko either natutulog ako mga umaga na, tapos gigising tanghali. So, nakaano din kasi sa nakadepende din kasi sa schedule ko sa school, but ayun, yung proper time ng pagtulog and paggising. Kasi 'di ba alam naman natin na nagre-repair yung ating mga katawan when we sleep sa gabi. And if we don't have proper sleep, syempre yung physical uh, yung katawan natin, yung physique natin, syempre, magkakaroon din ng weaknesses. So, medyo ano ako medyo palampa. Kasi one time na tumba ako without me, parang hindi ko alam kung anong nangyari. Pero yun nga. So, that's one thing na kailangan kong ayusin, yung pagtulog ko. And then, um, yung pag-exercise regularly. Kasi wala talaga ako nun. Kasi, ayun nga, ang pasok ko kasi sa gabi and usually, um,
tutulog ako siguro mga 11 or 12 na. Kasi mga 10 or 10, 11, ganyan. Yun yung mga oras na kakarating ko pa lang sa bahay. And pag morning, ayun nga, hindi ako nakakapag-exercise kasi late nga ako nagigising. So, ayun. So, yun po. Thank you po, Sister KD, sa pagbabahagi. Meron pa po ba sa ating Zoom attendees ang gusto pa pong sumagot? Meron pa po ba? Okay, so kung wala na po, ay tayo na po ay dadako sa ating closing song at susundan po ito ng closing prayer ng ating pong speaker. Susundan po ito ng closing prayer ni Sister Eden Dumagtoy. Ama namin na sa mga langit, magandang gabi po Lord. Muli, maraming salamat sa magandang panahon na iyong pinagkaloob sa amin. At Lord, maraming salamat din po sa magandang connection ng bawat isa sa amin upang kami ay magsama-sama
na makinig ng iyong mga salita. At ganoon din, maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan sa gabing ito at tungkol sa temperance at nawa Panginoon ito ay aming malakaran at maisabuhay ang iyong mga salita. At Lord, nawa patuloy niyo po kaming ingatan at ganoon din po sa magdamag na aming pagtulog. Nawa gabayan niyo po kami at nawa gisingin niyo po kami sa araw ng bukas upang kami ay muling magpuri sa iyo, Panginoon, na mayroong kagalakan sa aming mga puso. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po sa lahat ng mga sumama at nag-attend po sa atin pong Vesper service ngayong gabi. And kita-kita po ulit tayo bukas ng 9 a.m. para po sa ating Sabbath School service. So yun lamang po. Good night po and God bless po sa ating lahat.